Yung pong confidential funds, sabi nga natin, unang-una, yung confidential funds ay para sa mga kalaban ng Estado. Yun ay gugugulin mo para makakuha ka ng impormasyon doon sa mga kalaban mo. At ang gagalingan ng impormasyon ay doon din sa mga kalaban mo na nagtaksil sa kanila. Nabili sila, madali sabi, para malaman mo ang mga plano nila laban sa Estado, kung sino mga involved dito, sino mga kakutsaba nila sa loob ng gobyerno. Yan po ang talagang layunin ng confidential funds. Kaya hindi dapat pwedeng ibunyag kung sino binigyan mo yan sapagkat yung mga informant, manganganib ang buhay at manganganib din ang buhay ng mga miyembro ng pamilya. At pag yan ay nawala ng informant mo, di maghahanap ka na naman ng ibang informant. However, kung matuloy man yung impeachment trial sa Senado ni Inday Sara at kung kinakailangan ibunyag para lang to satisfy the ignorance of the people. The chairperson ito, Si si, Luis, anong pangalan niya? ay, Congresswoman Luistro, Jervy Luistro. Luistro, ikaw talaga. Oh. Pati kami pinagbumubula mo masyado namang halata. Kahit na rekomendasyon nyo, i-dismiss o ituloy, talo pa rin. Pag ang recommendation i-dismiss, talagang di-dismiss. Kasi nga, nagdadrama lang kayo lahat dyan. Ang gagaling nyo umarte. Una-una, tinitingnan ko yung, yung kanyang press briefing. Parang naninibago ko sa mukha niya. Parang hindi siya nagpaayos ng mukha niya ngayon. Hindi nagpaayos ng buhok. Yung kanyang blouse parang ordinaryo lamang. Hindi siya yung dating Donita Clara. Ang Donita Claire ang dating. Ordinaryo. Ay, punta natin yung kasi sinasabi niya. Natutuwa na ako. Unang-una, dati niya nang alam na i-dismiss siya. Hindi rin po totoo na hindi nakikialam. Alam na ng mga nagbumoto na yan ang gusto ng Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, dinismiss nila. Sinasabi ni Aling Clara, ngayon daw, nalalaman na walang batayan. Kahit pa nga may batayan yan, kahit may legal basis, hindi rin makakapasa sa inyo yan. Talagang destino na yan na i-dismiss. So, kaya ngayon, wala na. Isang taon na libre na siya. Hindi siya mapapayalan ulit ng impeachment complaint. Gaya po ng sinabi natin ng mga nakaraang araw, yung impeachment complaint kay Presidente Marcos Jr., walang patutunguhan yan. Knockout yan. Dead on arrival na nga yan eh. Kunyari na lang yung mga yan. Kaya yan ay may sustansya sa forma o wala. Ganun pa rin ang mangyayari niyan. Hindi dismiss yan. Kung hindi sa Committee on Justice, matatalo yan sa plenaryo. Yan ang mangyayari niyan. Walang mangyayari. Sigurado, pupusta ko sila. Kung matutuloy man ang impeachment trial sa Senado, unang-una, yan pong confidential funds. Kaya nga tinawag na confidential yan. Para wag mong ilahad sa publiko, ilantad ang mga pinagbibigyan mo niyan kasi nga binibigay yan sa mga nagtraidor sa kalaban ng mga estado. Doon ka sa kanila humingi ng impormasyon para mo malaman ang plano nila, anong gagawin nila, sino ang mga involved para mahuli ang mga yan. Kaya hindi po pwedeng sabihin kung sino yung mga informant ng mga ito. Kasi nga, manganganib ang buhay ng informant at ng mga pamilya nito. Kaya talagang hindi dapat
Balikan natin yung confidential Sige po. funds. Ito naman maintindihan, palagi nawawala tayo palagi tayo may problema Sinasabotahe daw sa Attorney Sal, sabi ng mga komunikasyon. Anyway, yung pong confidential funds, sabi nga natin, unang-una, yung confidential funds ay para sa mga kalaban ng Estado. Yun ay gugugulin mo para makakuha ka ng impormasyon doon sa mga kalaban mo. At ang gagalingan ng impormasyon ay doon din sa mga kalaban mo na nagtaksil sa kanila. Nabili sila, madalit sabi, para malaman mo ang mga plano nila laban sa Estado, kung sino mga involved dito, sino mga kakutsaba nila sa loob ng gobyerno. Yan po ang talagang layunin ng confidential funds. Kaya hindi dapat pwedeng ibunyag kung sino binigyan mo yan sapagkat yung mga informant, manganganib ang buhay at manganganib din ang buhay ng mga miyembro ng pamilya. At pag yan ay nawala ng informant mo, di maghahanap ka na naman ng ibang informant. However, kung matuloy man yung impeachment trial sa Senado ni Inday Sara, at kung kinakailangan ibunyag para lang to satisfy the ignorance of the people, pwede niya naman sabihin yun in confidence, in closed door session. Pwede niyang isulat lang yan para makita lang ng mga dapat makakita. Para manatili ang lihim ng paggastos ng pera ng bayan para sa kapakanan. Ang problema ng mga ito, yung mga nagdidemanda, interesado sila sa maliit na halagang 125 million pesos. Kung ikukumpara mo doon sa bilyong-bilyong pinagnanakaw nila, ninanakaw. Hindi po ba? Lahat ng investigasyon lumalabas ninakaw ng mga miyembro ng Kongreso, kasama ng mga sapakat, sa DPWH, mga kontraktor. Yan ang maliwanag. Billion-billion yun, ha? Doon kayo mag-concentrate at ipakulong nyo. Usigin nyo yung mga kasama nyo, yung mga matitino pa dyan. Usigin nyo rin ang mga nasa executive department na nagipagsabuatan. At hindi yung nagko-concentrate kayo sa 125 million na ginastos para sa interes at kaayusan katahimikan ng bayan. Now, puntahan naman natin yung pangalawang issue Opo. sa pagpapalit. Sa totoo lang, hindi ko nga maintindihan paano nahalal na presidente ng Senado. Yung isang, kung makikita nyo naman, ang mga kilos niya, kilos na pinagtatanggol, yung mga hindi dapat ipagtanggol, inililihis. Pagkatapos, nag-abugaduhan pa. At ang pagpapalit din naman ng presidente ng Senado, yan alam din natin na anytime napapalitan yan. Depende sa takbo ng politika, sa takbo ng temperatura, sa takbo ng mga alitan sa loob ng Senado. Mga internal conflict and struggle din yan eh. Kaya huwag na nating pagkaabalahan pa yan, talagang natural yan ang nagpapalitan. Kaya itong sinasabi ni Robin, tama yan. Huwag nyo na intindihin yan. Yung kay Prasco naman. Gaya ng sinabi na natin sa mga nawan ng programa, hindi rin may iwasan na hindi mo ilagay ang mukha niya. Kasi nga, siya ang tourism secretary, natural. May lalagay ang mukha niya. Ngayon, yung ilalagay mo doon, maliban sa mukha, kailangan kasama din yung mga pinopromotong mga lugar. O kung hindi na ilagay yun, ituwid, dagdagan. Pero you don't have to remove the face of the secretary. Dahil siya ang siya ang namumuna, namamahala ng departamento. Malaman din natin. Malaman din ng taong bayan ang kanyang mga proyekto. Malaman din ng mga turista kung sino ang dapat sisihin o purihin pagdating nila rito sa ating bansa. At tapos silang
maglakbay sa mga lugar na dapat nilang lakbayin. Hindi pinag-uusapan yan kung mababayaran mo mga contractor o hindi. Yung mga contractor, lahat yan gusto magkaroon ng trabaho, negosyo sa gobyerno. Ang problema is yun ngang katiwalian ng korupsyon na napipwersa sila na may pagsabwatan sa mga opisyalis ng gobyerno upang magkaroon ng negosyo. Kaya sila nagbibigay ng porsyento. Kung hindi nila makukuha ang mga negosyo. Yan ang dapat mong putulin. Para putulin yan, dalawa lang yan eh. Either ibuwagin mo na yung Kongreso or gumawa ka ng patakaran na hindi na maaaring pumasok ang mga miyembro ng Kongreso at Senado pagdating sa proyekto ng gobyerno. Gagawin mo isang krimen. Pag ikaw nakialam, ipagbawal mo na rin yung mga na sila ang mga proponente. Hindi na sila ang proponent, di ba? Nung ko sinasabi yan. Na dapat meron tayong departamento. Hiwalay sa public works na ang trabaho lamang susuyurin niya ang buong Pilipinas at aalamin niya sa lahat ng distrito ang pangangailangan ng bawat distrito para pag ginawa ng national budget ng DBM, sila magpipino ito kailangan ng distritong itong kailangan ng gusali, kailangan ng ospital, kailangan ng espilahan, kailangan ng tulay, ng bakod, whatever. O flood control project. Kailangan wala nang pakialam, wala nang proponente. Magiging proponente yung departamento na nilika para doon sa tungkulin na yun. Walang korupsyon. Kaya akala ko ba yung mga malalaking contractor, yun ang mga involved. Yun ang mga involved sa corruption. Meron pa bang ibang mga contractor na malalaki na hindi involved? Kung meron, okay lang yun. Pero ang problema nga, bakit itong mga malahiganteng construction company, sila yung mga nahirang, sila yung kakontrata ng gobyerno na gumawa. Kaya hindi ko alam kung sino, kailangan malaman natin sino ba itong mga malalaking contractor na kausap niya. Ano ba ang mga history nito? Kailangan malaman natin yun. Kasi the way things are, yung mga malalaking construction company ang na-involved dito. Maliman na lang kung ang mga nasa isip kong mga matitinong contractor ay sa mga construction company yung kay Charlie Gonzales ng Davao. Magandang record niyan. Itong kay Alice Eduardo, magaling din ang record niyan. Kung yung dalawang yon, saka yung Punsuni, mukhang okay din yun. Naririnig natin. Saka yung FF Cruz. O yung apat na lang na yun, yung naririnig kong matitino. Ay, siguro kung yun ang kukunin nyo, okay. Pero, meron akong kainin. Huwag tayo masyadong mag-concentrate sa malalaki. Maraming maliliit na contractors na mga matitino, hindi lang nabibigyan ng tsansa. Pwede naman itong maliliit na contractor, maggrupo-grupo sila. At sila ang gagawa nung maharlikang yun. Pwede naman yan Kasi itong mga maliliit, yan ang mga matitino na hindi nakakasama sa mga malalaking proyekto. Ba't hindi nyo subukan? Walang galang na sa Secretary of Justice. Palagay ko hindi yun nag-iisip ito Bakit kanya? Sabi niya, gusto mo mag-state witness, soli mo muna yung mga ninakaw mo. Hindi mo pinapakinggan, Mr. Secretary of Justice, yung testimonya o pahayag ni Saldico.
sa ibang bansa, di ba? Ang sabi niya, kasama siya, pero never siyang nagkamit o kumuha ng pera. Katunayan, di ba sinasabi niya, yung mga perang yan, ibinigay ko kay Martin Romualdez, binigay ko kay Presidente Marcos Jr., pero ako, wala akong kinita. Hindi po ba? O anong isusoli niya kung wala siyang kinita? Wala, hindi nag-iisip eh. Gusto niyang mag-state witness. Mm. Ang feeling niya, isisiwalat niya ang lahat ng pangyayari. Kasi sa feeling niya, dahil hindi siya kumita, pwede naman sabihin hindi ka kumita kasi dati lang bilyonaryo pala ito. Matagal na palang bilyonaryo ito. Malaking negosyo ang kanyang pinairal sa kanyang buhay dito. Marami tayong naririnig sa kanya wala pa siya sa kongreso, mayaman na to. So pwede rin naman na wala nga siyang kinuha. Kaya lang siya nagpolitiko, gusto niya yung may pangalan. Alam mo na, iba yung ikaw opisyal na mataas. Dati siyang chairman ng Committee on Appropriations. Kaya kung gusto mo siyang running state witness, kunin mo ng walang kondisyon. Anyway, titingnan mo ang ebidensya muna bago mo siya kuning state witness. Kung sa pag-iimbestiga mo, hindi lamang siya may partisipasyon. Kung hindi kasama talaga siya sa pagkuha ng pera, hindi na siya pa pwedeng state witness. Ganun lang kasimple yun, Mr. Justice Secretary. Yung pag-dismiss ng demanda sa mga diskaya dahil sa hindi pagbayad ng excise tax. Tama yun. Yan ang batas eh. Kung sino yung importer, siya magbabayad ng excise tax. Kasi yung mga diskaya, binili lamang doon sa mga nag-angkat na mga sasakyan. Kaya hindi dapat sila magbayad. Ngayon, yung sinasabi naman ng spokesman na hindi nila ma-imbestigahan yung mga importer dahil wala silang kapangyarihan, wala sa mandato nila yun. Kasi sila, ang trabaho nila, pag may nagreklamo, imbestigahan, usigin. Wala pa nagre-reklamo sa importer. But, yung ombudsman, on its own, pwedeng mag-imbestiga. Kaya, ang dapat na gawin nila, sulatan nila ombudsman, formal, imbestigahan nyo ito kasi ganito, ganyan. Di, pwede lang imbestigahan. Ito namang ombudsman, sali ka na nagtatawag ng mga press con ng publisidad para sa sarili mo. Yan, alam mo na walang naghahay ng demanda sa mga importer. On your own, you can already investigate sapagkat may mandato ka dyan na hindi kailangan may nagre-reklamo. Ikaw mismo, pag narinig mo na may anomalya, pwede mong imbestigahan. So, yan ang gawin mo. Now, doon naman sa parting hindi raw maidemanda naman sa tax evasion. Kasi yun daw diniklara naman Diskaya, base doon sa natanggap nila. Kaya wala daw silang basis. Kadali-dali yan. Alam niyo na ang Diskaya ay maraming korporasyon. Yung mga korporasyon involved doon sa flood control project. Madali sabi, maraming kinita yun. Sobra-sobra kinita. Billion-billion eh. Kahit na hindi nila dineclare yun by the process of logic na tinatawag, siyempre, yung kinita ng korporasyon, mapupunta sa mga may-ari. Sila Diskaya ang may-ari. Ilagay mo na doon yung compute kung magkano ang kinita nitong korporasyon. Ilagay mo sa kanila. Yun ang hindi nila idineklarang income tax. Kayo talaga. Well, hayaan na natin kasi supposed to be magpi-preliminary investigation sila. Hintayin natin kung ano ang mga kalakaran na magiging batayan sa file ng kaso laban sa kumpanya ng mga bilyar o anong mga kalakaran na magiging batayan naman para i-dismiss. So hayaan na natin. Ako kasi pag nandiyan na,
hayaan natin muna. Hayaan mo ang prosesong lumakad at saka natin tingnan kung ano ang kanilang findings. Maraming salamat po. Kung matatanda mo, nung isang araw pa natin sinasabi na pupusta ako, hindi dismiss yan. Kung may pumusta sa akin, panalo na tayo. Talo na sila. Ayan. Gaya ng sinabi ko, ulitin natin. Regardless of whether that is sufficient in substance or not, walang mangyayari dyan. Kaya di ba sabi ko, moro-moro lahat yan. I-dismiss siya. Ayan. At pag sinabi naman nila ang sufficient in substance, diretso sa plenary, talo pa rin. Ngayon binobola na naman tayo. Sabi niya, hindi pa naman tapos yan. Kasi magre-recommenda pa kami. At sa plenary, magbobotohan pa. Itong sino pangalan nitong committee chairperson nito? Si Luis, Anong pangalan niya? ay, Congresswoman Luistro, Jervil Luistro po. Luistro, ikaw talaga. Oh. Pati kami pinagbubula mo masyado namang halata. Kahit na rekomendasyon nyo, i-dismiss o ituloy, talo pa rin. Pag ang recommendation i-dismiss, talagang di-dismiss. Kasi nga, nagdadrama lang kayo lahat dyan. Ang gagaling nyo umarte. Una-una, tinitingnan ko yung, yung kanyang press briefing. Parang naninibago ko sa mukha niya. Parang hindi siya nagpa-ayos ng mukha niya ngayon. Hindi rin nagpa-ayos ng buhok. Yung kanyang blouse parang ordinaryo lamang. Hindi siya yung dating Donita Clara. Ang Donita Claire ang dating. Ordinaryo. Punta natin yung kasi sinasabi niya. Natutuwa na ako. Unang-una, dati niya nang alam na i-dismiss siya. Hindi rin po totoo na hindi nakikialam. Alam na ng mga nagbumoto na yan ang gusto ng Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, dinismiss nila. Sinasabi ni Aling Clara ngayon daw, nalalaman na walang batayan. Kahit pa nga may batayan yan, kahit may legal basis, hindi rin makakapasa sa inyo yan. Talagang destino na yan na i-dismiss. So, kaya ngayon, wala na. Isang taon na libre na siya. Hindi siya mapapayalan ulit ng impeachment complaint. Ayan. Kasi may 1-year bar. Your reaction. Hindi na katakataka yun. Alam mo, Carlo, matagal na yan Pababa ng pababa yan. Pababa ng pababa. Di ba yung kantang pababa ng pababa? Hindi natataas yan. Hanggang matapos ang termino niya. Boom! Matatapos. Ayan. Talagang bagsak. Ayan, attorney. Ang problema doon sa nag-file mukhang walang karanasan mag-file ng mga petisyon sapagkat hindi nila sinunod yung procedure dapat sa lower court. O kaya, na-dismiss ka agad saka hindi rin napatunayan na merong nilabag sa salingang bata. Kaya dismiss. Gumanda na naman ang ayos niya. Mukhang magdita na naman ang dating. Ganyan ka palagi. Ganyan ka palagi, Aling Clara. Para kahit na puro kabalos na gano'n sinasabi mo maganda ka sa screen. Anyway, alam naman natin na puro kasinungalingan yung sinasabi niya na hindi nakikialam. Ang Pangulo, yan ang talagang nature ng sistema natin. Isa lamang presidente talaga hindi nakialam dyan. Yung Presidente Duterte, nagpalit ng speaker na hindi niya alam. Nung bumaba siya dyan sa batasang pambansa, dun sa kanyang SONA, natatandaan niyo, biglang wala na, iba ng speaker, di na si Alvarez. Gloria mga paglalaro, yun na. Pero, ang ordinaryong kalakaran, yan talagang mga presidente, nakikialam yan.
Yan ang, ano, yan ang sistema. Kaya, kahit anong paliwanag ni Aling Clara, wala naman naniniwala. Minsan, naaawa ako sa kanya kadalasan. Kasi, Mm. pilit niyang ipagtatanggol ang hindi pwedeng ipagtanggol. Defending the indefensible, mahirap yun. Mm. Kailangan sikmurahin mo lahat kahit di ka naniniwala. Hindi naman ang ibig sabihin, hindi. Ibig niya sabihin, hindi siya makikialam sa paggawa ng batas. Mm. Trabaho ng Kongreso yon. Kumaga, ang gusto niyang ipaiwatig sa atin, hindi niya sasabihin ng Kongreso, oy, pasa niya yan para mapirmahan ko na. Talagang pipirma siya para hindi naman magiging batas yun. Walang pirma ang presidente. Mm. Doon naman sa no work, no, ano yun? Pay sa No mga work, no pay. mabatas. Yes, attorney. Klaro, pag sinabi mong no work, wala kang trabaho. But it doesn't mean na absent ka, wala kang ginawa. Mm. Di ba? Kahit na absent ka, kung may ginagawa ka, karapat dapat lang na bayaran. Pero kung tatanungin mo, kung yan ang problema dyan sa Kongreso, abolish nyo na lang. Di walang problema. Regardless kung sino ang Senate President, pag ang Senate President ay kalyado ng Presidente, palaging walang mangyayari dyan. Kailangan kasi yung, the way it was placed there, maging check at maging balanse yung tatlong sangay. Pero ang nangyayari, executive kontrolado ang Kongreso Hindi naman naging check Kaya kahit na sinong ilagay mo dyan, kay babae, kay lalaki, basta kalyado ng presidente, palaging ang masusunod ng presidente. Yan ang kalakaran yan. Kaya puro kalokohan na yan. Yung mga labanan na yan. Gusto lang yan, ang gusto ng mga yan, yung pristero na naging Senate President, may record sila, may credential na nakaupo sila. At saka, syempre, yung mga benefit. Pero kung ako tatanungin nyo, the way they have performed, members of Congress, dismally performed, hindi sila karapat dapat na magkaroon pa ng isang kongreso na binabayaran ng taong bayan ng bilyon-bilyon plus yung nakaw pa. Talagang dapat na i-abolish na yung kongreso. Ang masasabi ko, ba't yung pinapatulan niya mamang yan? Patulan niyo naman yung mga magagaling, marunong, yung pag nagsalita, may matututuwa ka. Low bender na. Tapos, wala nang kaalam-alam yan sa foreign relations. Tumahimik na lang pag walang alam. Isa pa yan, pinapatulan nyo rin, kahaba-haba pa ng news storyline nyo. Puro lang naman, para pareho lang naman sila propaganda. Alam po ninyo, yung kaso ng aktivistang yan, malalaman lang natin ang katotohanan yan pag yan ay wala na dyan sa loob ng kampo. Pag yan ay malayang nasa labas at saka nyo interviewin. yung pag nandyan pa sa loob, natural, iba ang sasabihin yan, itong sandatang lakas, iba rin ang gagamitin din syempre. Labanan ng mga propaganda yan Kaya kung ako kayo, bibigyan ng mga forum yung mga yan. Puro propaganda lang yan. Nakakayamot na pakinggan yung mga sinasabi nila. Palaging against common sense. Hindi raw nila hinuli. Bakit nasa inyong custody? Wala daw sa kanilang custody. Ba't nasa ospital nyo? Bakit nasa loob ng kampo? Kayo talaga, Ginagawa niyong tangier yung nanonood sa inyo Hindi na natapos yung issue yan. Ulit-ulit na yung komentaryo ko dyan. Number one, yung mga umabatikos sa kanya, naiingit lang yun. Gusto nila siguro yung mukha nila ilagay doon. Kaya nang sinabi natin, na siyang head, natural lang yun na ilalagay siya. Pangalawa, yung mga kahit na hindi mo alam, kung gusto kang ilagay ng mga magazine, ano nila yun Sila ang pumipili gusto nilang ilagay. Kung okay ang mukha, kung makakatulong sa pagbenta ng kanilang mga magazine. Ito namang si Secretary Prasco, sabi niya, hindi naman daw siya tatakbo.
Hindi rin naman masama kahit tatakbo ka o hindi. It doesn't matter. Natural lang naman na ikaw ay tumakbo. Sapagkat dati ka namang mayor, ang asawa mo ay kongresista. Wala yan, hindi yan ang pinag-uusapan. Ang mahalaga kasi dyan, keep on working. Kung in the process of working hard, lumalabas sa mukha mo, hindi mo na kasalanan yon. Kaya lang, since yung mga picture na lumalabas, apparently, yun ay kinunan ka at ang background mo, yung mga magagandang lugar. Madalit sabi, nagpakuha ka rin. Unless na Photoshop, Photoshop yan, inilagay lang yung mukha mo dyan. Madalit sabi, huwag na mo nating busisiin yan. Ang mahalaga, may nagagawa ba siya para mag-increase ang turismo dito sa ating bansa. Yan ang mahalaga. Attorney Sal. Sa dako pong ito, Attorney Sal, ay babasahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. Ito po ay mula kay Jane Peel. Comment po, Attorney Sal. Mariosep Kaabante, waste on people's money. Anong ginawa nyo noong 19 Congress? Di ba waste of people's money ang lahat ng mga hearings nyo? May Quadcom, Tricom at lahat ng pinagawa ninyo. Tapos ito ngayon, kunwari pa kayo na may awa kayo sa kaban ng bayan. Di ba nagpaglabas ng flood control issue ang tahimik nyo? Filipinos are not stupid. Imagine, di ka nanalo pero pilit ka pinaupo dyan. Ayan, Attorney Sal. Hindi lang iisa yung nagkokomentaryo ng ganyan. Marami yung ganyan. Kay Atras Abante. Ayan, ito naman po from Sharon Rose Uy. Sir Panelo, please help protect our lovable VP Sara always. Ayan. Palagi na ho nating pinagtatanggol yan dahil tayo naniniwala sa tamang daan na kanyang tinatahak at sa mga prinsipyong kanyang tinaiiran sa kanyang buhay at sa kanyang tungkol. Ayan. Ito naman po mula kay Kiwi. Sayang pera ng bayan at oras, dismiss lang din naman aabutin yan. Tama na ang panluloko nyo sa bayan. Mahiya naman kayo kung meron pa. Ayan. Wala silang hiya. Ayan, from Enrile Texon. Good morning po, attorney. Pwede po ba ako hindi po siya political na isa pong katanungan. Pwede po ba ako makahingi ng tulong o advice? Tungkol po ito sa lisensya ko na mag 6 months na pero di pa tinutubos ng amo ko at binubutasan po ako na ako daw po ay nagnakaw sa kanila. Ninakaw ko daw po trolley at trim ng gulong. May testigo po ako at video na di ko ito iginawa. Ano po ang may papayo niyo sa kanya, Attorney Sal? Unang-una, hindi natin alam ano man lisensya na dapat tubusin. Driver's license ba? Kung driver's license, ikaw dapat tumubos yun dahil sa iyo yun. Bakit naman yung amo mo? Baka yung sinasabi mo may utang ka o sabi may kaso sa iyo. Kaya ayaw niyang tubusin. Hindi ko maintindihan yung ano mo. Ganun pa man, kung sa tingin mo, kailangan mo ng mapangalagaan, maproteksyonan yung karapatan mo at interest mo, pumunta ka sa Public Attorney's Office, PAO. At sigurado nga, sikasuhin ka ni Attorney Persida Acosta. Dahil doon, libre ang abogado ro. Matutulungan ka. Pero yun, sa ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit yung lisensya, kung driver's license mo yun, bakit yung amo mo ang tutubos? Saka magkano lang ba yung pagtubos ng lisensya? Napakamura lang nun Baka kinumpis ka dahil may violation. Anong lisensya ba yung sinasabi mo? Yan. Kung maaari, Ginoong Texon ay i-clarify nyo po kung anong lisensya ang tinutukoy ninyo. Ayan. Ito naman po, Attorney Sal, mula kay Josen Sevilla. Good morning po mga sir, lalo na kay Attorney Sal. Attorney, tanong ko lang po, sa tingin mo po ba magtatagumpay ang 2 impeachment complaints laban kay VP Sara? Watching from Singapore, Solid Duterte, regards din po kay Pastor. Hindi ba sinabi na natin, yung impeachment complaint na yan, dalawa ba ang impeachment complaint na inihain kay Sara? Yes po, Attorney, base sa mga balita ngayon. Sino mga complainant? Yung kaliwa saka? Yung parang Attorney Sal. Pero i-verify po natin yung isang sino pang nagsampa ng complaint. Gaya ng sinabi natin, maaaring lusot yan
dahil sa kanila ang bilang numero ng mga kontra kay Inday Sara, mga kakampi ng administrasyon. Mm. Pwede lumusot yan sa Kamara. Pero pagdating sa Senado, ibang usapan yan. Ebidensya na ba nandun? Saka bilang din, numbers game din. Ayan. Ayan, maraming salamat po Attorney Sal. At ngayon dako na tayo sa mga mensahe at mga komento na ating mga kababayan. Mula kay Lynn Tasha, hello Attorney, first customer here. Video doesn't lie Attorney. Anong sinasabi niyang walang substance? Anti-Claire, yang amo mo ang kailangan managot sa mga flood control anomalies. Ang mali-malit ang pera na yan, ibalik kamo niya. Ayan. Ito naman, may follow-up pa siya Attorney Sal. Ito na. Secretary Vince Dizon, doon ka naman sa Ilocos Norte mag-inspect para naman paniwalaan namin na totoo ka sa trabaho mo. Ito yung kaugnay sa pagkuha niyan sa mga malalaking contractors. Ito naman, meron... Yes, Attorney Sal. Yeah. Yeah, sige, tuloy mo. Ayan. Meron pa siyang isang komento. At kanino naman isa sa uli yung restitution nila, Ombudsman Remulla, sa mga bulsa? Wala nang ginawa kundi maghabol ng pera sa bayan. Ito naman na mensahe. Napapansin mo, yung mga negative comments na yan, hindi lang ilan, marami yan. Madaling sabi, talagang yung tao, wala nang pinaniniwalaan sa bawat galaw ng administrasyon, mga opisyalis. Wala nang katiwa-tiwala. Kaya nga bagsak ang rating mula sa Pangulo hanggang sa baba. Ayan. May pandagdag na komento mula naman kay Imelda Aquino. Good morning SMNI family and Attorney Sal Panelo. God bless you. Watching from Japan. Galingan mo Secretary Dizon, wag lang puro papugi at dakdak. Pinagtatakpan mo ang mga tunay na magnanakaw, mga kongresista. Balat kayo ka lang. Wag kang or wala kang panindigan. Bakit hawak ka ba sa leeg na Malacanang? Mga katanungan nila Attorney Sal. Meron namang isang comment from Deborah Lineri. Mas unang nakukulong ang maliliit na mga isda pero ang mga buaya free pa rin. Yan. From Kiwi, bakit hindi pa napapalitan si Soto at Lacson? Mga senador, gising. Nabababoy na kayo, wag patulog-tulog sa pansitan. Ito naman po from Ophelia Taipan. Bakit si Senator Raffy pati ang mga reklamo sa programa niya dinadala sa Senado? Pwede ba yun? Publicidad yun. Para nagtataka pa kayo, alam mo naman yun. Publicity. Ayan. Ito naman po Attorney Salam, meron pang isang komento dito sa live streaming natin. Kahit pa daw hindi sabihin ni Aling Claring kay BBM, alam na niya una pa man na ibabasura yan. Ayan. From Mel. At meron pa siyang komento yung kanina sa earlier na discussion natin. Nagtitipid na siguro si Attorney Sal kaya di na nag-aayos ngayon si Aling Claring. Milyon po kasi babayaran niya kay Kong Leviste. Yung comment niya. Ito na po, meron pa pong isang comment from Malu Ancheta. Hoy Erwin, ikaw mismo nagpalayas. Siya daw mismo nagpalayas. At meron pa po Attorney Sal, may comment pa dito si Mel 13. Kung si Apo Wang Od pa yang nilagay nyo bilang cover, papatusin ba yan ng mga turista? Sino ba yun? Yung tattoo artist po na si Apo Wang Od. Yung kung siya daw yung nakalagay doon sa cover na magazine. Ang gaya ng sinabi ko, yung magazine, kung gusto mong i-promote, ipakita mo yung lugar na maganda at maglagay ka ng article tungkol doon para malaman, hindi lamang nakikita sa mga publication, kundi yung istorya ng lugar para mahikayat na puntahan.